papuri at pasasalamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat sa lahat ng pangako niya. Salita niya ay walang pagkabula, noon, ngayon at kailanman sa lupa. Ang sinumang kanyang anak na mga tapat na sa kanya ay nagtitiwala, tuwirang sila'y di nabibigo. Bagamat nagbabata, sila'y nagtatagumpay, paringganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ang ginagawa mo bilang tao, kaya mo lamang ginagawa ito, parang napipilitan ka, at sa isip mo'y wala lang gagawa, kaya mo gagawin. Maghihirap ang loob mo, mahirapan ang katawan mo. Ngunit kapag bukal sa kalooban mo, totoo para sa iyo, at ang pagnanasa mo'y nasa puso mo, kay gaan mong ginaganap, ginagampanan, sapagkat ikaw ay masaya. Kaya't kapag ang lahat ng ginagawa mo bukal sa kalooban mo, maramdaman mo man kung minsan ang pagal na katawan, nakakangiti ka pa rin naman, sapagkat galing sa puso mo, mula sa puso mo. Kaya't ni sa hinagap ng isipan, walang papasok na karumihan, sapagkat gustong-gusto mo yaon, nasa puso mo ang pagtupad at pagtalima. Ngunit subukan ninyong kahit sa tahanan gumawa kayong pilit lamang. Kapag may nakita kayong kapwa ninyo na nakatanga o di gumagawa, kayo rin hirap na hirap ang loob. Sa isip nyo, kasarap naman ang buhay mo. Ako'y pagod na ikay nakatanga lamang diyan. Yan ang salitang tao. Gayon ang bibig ng tao. Yaon ang pag-iisip tao. Subalit ang Ama tumutupad, gumaganap, gumagawa sa mga anak niya, walang pasubaling nanunumbat. Hindi nanunumbat. Hindi nagbibilang. Hindi nangungwenta. Hindi nagsasawa sapagkat bukal. Tapat, totoo. Kaya naman ang lahat ng ginagawa niya, hindi siya naghihintay ng ganti. Kundi ang nais niya ay mapadama lamang sa mga anak niyang mahal niya. Mahalaga sila at pinahahalagahan niya. Kaya't marunong siyang magpaturaya, umunawa, magpakumbaba at magpatawad. At siyaon ang nais niyang maganap sa lahat. Upang di masakitan ang loob, hindi mahirapan ang isip, sapagkat siyaon ang pinakamahalaga habang ikay gumaganap, tumutupad. Yaong malinis na puso mo, yaong malinis na isip mo, yaong taglay ng katawan mo'y kasiglahan, kagalakan, sapagkat nag-uumapaw sa puso yaong. Nagmumula sa damdamin mo ang mga ikikilos mo. Magmumula sa puso mo ang mga bibig kasi ng bibig mo. Kaya't kung ang laman ng puso mo'y galit, magsalita ka man ng mabuti, hindi pa rin mapapalamang ang kabutihan. Lalabas at lalabas pa rin ang naturalesang may galit at puot pa rin. At siyaon ang ayaw ng Ama. Kaya't patuloy niyang nililinisan ang puso ng bawat isa. Patuloy niyang binibigay ang kaparaanan ng paglinis ng kaisipan, sapagkat ang di paganap na malinis ang isip, na malinis ang puso, sa isang iglap na yayamot, sa isang iglap na gagalit, sa isang iglap na iinis, sa isang iglap masusubukan. Ngunit ang naturalesa na ang kabutihan, nakakangiti kahit nahihirapan, nakakatawa kahit nasasaktan. Walang laman ang puso, kundi kalinisan, pagmamahal, kaya't makikita mo ang katotohanan. Kung ano ang taglay ng kalooban ng nilalang, kung ano ang nasuri ng Ama, yaon ang totoo. Sapagkat ang Ama ang tunay na tagasuri, ang Ama ang tunay na tagatarok, sapagkat ang tao'y kitang-kita niyang lahat. Tarok na tarok niya ang lahat,
sapagkat siyang walang makakalihim sa kanya, sapagkat ang tahanan man, ang dako man, ang lahat sa apat na sulok ng daigdig, siyang nakasusukat, nakatatarok ng lahat. Kaya't ang nais niya, kapag tinitigan kanya'y natarok niyang kay buti mo, anak. Kapag minasdan niya'y nakita niya kay buti mo, anak. Kapag nabasa niyang laman ng isip mo, nakita niyang kalinis na pala ang salita niyang nananahan. Kaya naman, ikaw na nagtataglay ng malinis na isipan at mabuting kalooban, ikaw rin ang nasisiyahan. Ikaw rin ang masaya, ikaw rin ang lumiligaya. Subalit subukan mo ang taglay mo'y galit, puot hinanakit, makitawa-tawa ka man, nakakatawa ka man, nakipagkwentuhan ka man, lalabas at lalabas pa rin, hindi lilipas sa maghapon, may mararamdaman kang iba pa rin naman. Sapagkat siya unang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. At batid ng Ama kung sino ang tao at ano ang tao. Kaya ibinigay niya ang maglilinis na totoo, yaong hindi mapapagal sa kanila, yaong hindi mahihirapan sa kanila, yaong hindi magsasawa sa kanila, yaong magtutuwid sa kanila, yaong magtatama sa kanila, yaong tatanglaw sa kanila. Walang dilit iba, ang Espiritu niya. Kaya nga't kapag nagtaglay ka na tao ng Espiritu niya, dapat mapakita mo sa Ama. Dapat makita ng Ama, sapagkat siyang taga-suri, taga-basa. Kaya't kapag nakita niya, ibang Espiritu nasa iyo, hindi niya matanggap at makamtan ang totoong nasa Espiritu kanya. Kaya't ang wika niya, ang nais ko'y katapatan, ang nais ko'y pagiging makatotohanan, upang sa pagtitig ko sa inyo, makita ko kung totoo kayo sa akin. Kaya naman, ang anak na ibinaba kung ano ang ugali at gawa ng anak, ay naging ugali rin ng Ama. At kung anong ugali ng Ama ay ugali ng anak, kaya't naging sang tunay na halimbawa. Mga mahal, totoo na nga bang Espiritu Santo nasa katawan ninyo? Masusurin nyo ngayon ang inyong kalooban, mababatid nyo ngayon laman ng isipan, at makikilala nyong ganap kung sino kayo, sapagkat kayo mismo ang nakakakilala sa sarili nyo kung sinusuri ninyo at kinikilala. Subalit di nyo makikilala ang sarili nyo kapag ang kapwa nyo tao lamang ang kinilala nyo. Hindi nyo masusuri ang mga gawa nyo kapag ang sinuri nyo lamang ay ang kapwa nyo tao. Subalit kapag kinilala nyo at sinuring una ang sarili nyo, kayo mismo, batid nyo kung sino kayo. Kayo nga ba'y mabuti? Nasa kabutihan na nga ba kayo? O kayo'y nasa hindi pa totoo at kaipambawan, pagpapaimbabaw ang taglay. Ngayon, ang wika ng Ama, pakinggan ninyo. Mula kay Juan. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamahimahinga, ay sinasabi pa niyang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Yaon ang tao sa katotohanan. Kung malinis ang isip at malinis ang puso ng nagmamasid, mag-iisip bagang kung ano-ano sa anak ng Ama? At yaon ang katotohanan, habang may kapwa kang hindi mo ugali ang nasa kanya at hindi mo gawa ang ginagawa niya, marami kang saloobin, marami kang taglay na hakahakat ano paman. Kung na walang pinagkaiba sa mga nagpaparatang, gumawa na siya ng hindi nararapat. Sa araw ng pamamahinga, nilabag niya na yaon. At ngayon sinasabi pa niyang anak siya ng Diyos, Ama. Yaon ang tao, sapagkat di mawawaan ang katotohanan. Ngunit sinasabi nilang sila'y sa Ama. Ngunit palagay nila'y sila'y sa Ama. Ngunit ang gawa ng Ama'y listya sa ginagawa nila. Ngunit ang kalooban ng Ama'y hindi nila matarok, malooban nila, sapagkat iba nga ang laman ng puso nila. Mapanghusga, mapanghamak, mapanghatol, mapangsuri, ngunit hindi nila
inuunang suriin ang kanilang sarili. Kaya naman nagtaglay sila ng puot at galit sapagkat ang palagay nila'y nakapagngingit-ngit ang ginagawa nitong Kristo't Ama ng Ama. Sapagkat ang wika nga niya, walang ginagawa kundi ang gawa ng Ama. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa ng Ama, siyang ginagawa ng anak. At ang ginagawa ng Ama o ng anak, siyang ginagawa ng Ama. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita ng anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito ang gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Lalo nang nalitot na gulong mga tagapakinig, sapagkat di nila ganang mawawaan kung anong pinagsasasambit nitong kaharap nila't nangungusap. Sapagkat sino ang kanyang ama, na hindi nila batid kung sinong tinatawagan nilang ama, yaon ang kanyang ama. Ngunit hindi nila mawawaan sapagkat kalihis-lihisan nga at nakalihis ang gawa nila. Sapagkat ang ginagawa ng tunay na anak ay kung ano ang nakita sa ama. Sapagkat ang pinakikita ng tunay na anak kung anong natutunan sa ama. Sapagkat kung anong nakikita sa ama, yaon ang dapat gawin ng anak. Ngunit kaiba nga ang ginagawa nila, kaya't di sila makapaniwala. Kayo man, kung katulad ng kapwa nyo na mabuti ang ginagawa nila, ay gayon din ang ginagawa nyo, di kayo magkakathang isip sa kanila. Hindi kayo magiging masama ang pag-iisip sa kanila, sapagkat mabuti ang ginagawa nyo. Ngunit kung lihis nga sa ginagawa nila ang ginagawa ninyo at di kayo magkatugmat magkaisa, magkaiba nga ng isip at damdamin ang di magkamukha ang saloobin. Mga minamahal, kailan kaya ito mawawawaan ng tao? Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ang binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At yaon ang pawang katotohanan. Kung kaisa ka ng anak na kung ano ang tinutupad ng Ama at tinupad mo bilang ikay anak na nakiisa sa tunay na anak na ibinaba sa lupa, wala kang gagawin kundi ang tupdin mo ang Kanya. At sa bawat pagtupad at pagganap mo, batid mong hindi ang tao ang siyang may kaukulang nagbahagi sa iyo. Kaya't ang gagawin mo tutup din
Isulong mo ang gampanin mo sa ama mo, at ang kapwa mong di makaunawa at makapakinig sa iyo, at di makasunod sa iyo'y bahala na siya sa kung sino mga ito. Sapagkat yaon ang katotohanan, kapag tumutupad ka sa kalooban ng Ama, ang kalooban niya lamang ang pakikinggan mo. Ang dadamhin mo, hindi ang salita ng kapwa mo, hindi kung ano-ano sinasabi ng kapwa mo, kundi ang kalooban ng Ama at ang salita niya. Kung ika'y naglilingkod, kung ika'y tagasunod, subalit kung hindi mo pa nga alam kung ano ang kalooban ng Ama, hindi niya napagtatakhan sapagkat wala ka pa sa Kanya. Ngunit kapag ang kalooban niya ay pinaghari niya sa iyo, at pagkatapos ay hindi mo nagawang loobin mo ang kalooban niya, ikaw nang may sala, anak niya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga ba ang kalooban ng Ama? Hindi ba't mabuti, malinis, banal? Ano nga ba ang daladala niya na hindi nakikita ng sinumang anak niya? Ang kapangyarihan niya, ang kadakilaan niya, ang kahiwagaan niya. Daladala niya yaon kahit saan dako. Taglay niya yaon kahit saan pumaroon, sapagkat noon siya nga ngayon at kailanman. Kaya nga, kung taglay ng sinumang anak niya, ang taglay ay mula sa Ama, tuwir ang damdamin niya ay kamukha at kawangis niya. Huminga nga kayo ng malalim. Damdamin ba ng Ama'y nararamdaman ninyo? Sumasa Kanya ba ang damdamin nyo? Madali niyong mawawaan kung sumasa Kanya kayo. Magaan ang pakiramdam nyo. Huminga nga kayo. Mabigat ba ang nararamdaman nyo? Ibang damdamin ang nasa inyo. Huminga nga kayo. Kalituhan ba ng isip nyo ang naghahari ngayon? Hindi siyang nasa isipan nyo, sapagkat kung siya'y payapa kayo ngayon, huminga nga kayo ngayon. Yaan ang pawang katotohanan. Kung siyang taglay ninyo, ang bawat hininga nyo iaalay nyo sa Kanya, ilalagak nyo sa Kanya, at mimithiin nyo siyang manguna. Hindi ang kalooban nyo, hindi ang kalooban ng kusino, kundi mismo kalooban niya. Kaya kayo'y makapamamayani ang kabutihan, makapaghahari ang kabutihan, at makapangunguna ang kabutihan. Sapagkat siya yaon, gayon ang Ama. Ngulit at pasubali, may naghahari bang di mabuti sa kalooban nyo? Huminga nga kayo ng maluwag. Maluwag ba naging paghinga nyo? Kung magkagayon, naway nakalaya nga kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, hindi ganang mawawawaan niya ang kalooban mo't kaisipan, sapagkat ikaw nga ay tuwirang kabanalan. Ikaw ang puspos ng liwanag at katotohanan, kaya mo't ibinigay ang Espiritu mong banal. Subalit paano ang kasiguraduhan? Nataglay nga nila'y banal na Espiritu mo. Ikaw lamang ang nakatatarok at nakalilirit, kaya't ikaw rin ang makatatanto at makatusuring ganap. Ngunit ang tao, anong karapatan nilang suriin ang kapwa-tao? Maliban nga ang Espiritu mong nasa katauhan nila at mabuting pandamang naghahari sa kanila. Yaong kaisipan taglay ay banal na aral mo, na kung paano'y nawawawaan ang salita mo, kaya't kung paano sila'y may pandinig, sila'y nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Isang napakagandang halimbawa. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho. Ngunit wala doon ang puso mo sa trabaho mo, gusto mo lang kumita. Napipilitan kang bumangon sa umaga, napipilitan kang gumawa sa umaga, napipilitan kang pumasok sa umaga. Ngunit laging labag sa loob mo, masaya ka ba? Kaya't ang nais ng Ama,
maghari ang bukal na kalooban, mangunang tapat na kalooban, at mangibabaw ang pagmamahal. Sa gayon, anuman ang ginagawa nyo, di kayo mahihirapan, di kayo masasakitan, di kayo masasaktan, di kayo magdaramdam, at di kayo manghihinayang. Sa pagal na katawan nyo, sa oras na ginugol nyo, sa pinaghintay nyo at pinagbata nyo, sapagkat batid nyo, bawat kabutihang ginawa nyo, may ganti ang Ama sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya Jessica, mararamdaman mo ngayon kung anong laman ng puso mo, anak. Kaya't kung papaano ang paghahari ng Espiritu Santo sa iyo, napakapalad mo kung yaon ay nakita mong mapalad ka. Marami sila, ngunit sa tuwin ay binibigyan ka ng tuon. Binibigyan ka ng pansin at pagpapahalaga, sapagkat kung ang pumasok na sa iyo ay ang kalooban ng Ama, magiging kaisa ka at magiging tunay na halimbawa ka ng kapwa mo. Doon, masasabi mong mabuti nga ang Amang tinanggap mo. Sapagkat ang sino mang kumikilala at nakakilala na sa Kanya, hindi pinaghahari sarili niyang kalooban, kundi dumaratal man ang pagkatao ito'y nilalabanan, sapagkat may nangungusap sa Kanya, anak, hindi akin yaan. Hindi ako ganyan at di ako yaon. Kaya naman, ikaw na anak na sumusunod sa Kanya at ang damdamin niya'y nasa sayo, kailan may di mo gagawin yaong kalooban mo lamang sarili. At yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit paano mababago ang tao kung may sarili siyang gusto? Ngunit paano magiging totoo ang salita ng Ama kung hindi mapanaig ng tao ang Kanya at ang sarili pa rin niyang katwiran at kagustuhan ang sinusunod? May mananaig bang Ama sa katauhan ng tao? Kailanman ay hindi mananaig. Kaya't mapapalad ang nakapanaigay ang Kanya at kinalimutan ng sarili at pinanaigay Kanya. Kaya naman, mismo katauhan niya din ang magdadala kung anong dinadala niya. Kung mahirap, mahirapan ang loob. Kung masaklap, masasaklapan ang kalooban. Ngunit kung maligaya, masisiyahan siya. Kung maligaya, matutuwa siya. Kung maligaya, maligaya siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kapag tumanggap ka, iba na ang tinanggap mo, sapagkat hindi bagay ang hinawakan mo, ang isinubo mo, at ang pinanahan mo. Kaya't kung tinanggap mo nga ang hindi bagay at di pagkain, nasa iyo siya. Kaya lamang suriin mo, sino nga kaya siya totoo? Ang mabuti kaya o ang masama? Ang totoong espiritu o ang huwad na espiritu? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Madaling mandaya ang mandarayang espiritu, subalit ang makatotohanan kailanman di kayo dadayain sa isip at damdamin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Aanhin nyo ang mga katagat pangangaral na pang-uuto, panlalansi, para matuwa kayo. Ang nais ng Ama, ang nais ng Anak, salitang diretso at makatotohanan, na manunuot sa kalamnan, na magdudulot ng galak at kasiyahan, hindi galit, puot at hinanakit. Sapagkat kung ang inabutan ay malinis, kung inabutan ay mabuti, ang lahat ng pumasok, nakabutit, gumanda ang pandaman nila. O tao, yaan ang natatanto ko sa inyo, at yan ang tutuntunin ko sa inyo. Yaon din ang sasambitin ko na matwid sa harapan nyo.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Aanhin mo ang magpakatotoo ka sa wikang salita, ngunit wala sa gawa. Aanhin mo ang magpakapagal ka sa pagnanasa mong maligtas ka kung ang gawa ng amay di mo tinutupad at sinasagawa. Anong naganap? May maganda ba? Anong nakamtan mo? Nakabuti ba? Sinayang mo lang ang oras at kapagalan mo, maging ang araw mo, sapagkat kung di totoo sa amay to, hindi mo siya madadaya kailan paman. Kaya't ang nais niya ay magpakatapa, magpakatotoong liwanag ay matanggap na ganap. Kaya nga't anong tinura ng mga mapang-ibabaw, nagpapaimbabaw ng ituran, ang ginagawa ko'y hindi para sa akin at di ganang akin, sapagkat ang ginagawa ko ay ang gagawin ng Ama at pinagagawa niya sa akin. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang mga nagpapakatotoo sa kabanalan. At siyaon ang mga naglilingkod, tumutupad, gumaganap, hindi ganang sarili nilang gusto at kagustuhan lamang, kundi ganang kalooban ng Ama. Kaya naman ang tinutupad nila, yaong salita niya, hindi ang salita ng kapwa nila. Kaya naman ang sinusunod nila at dinadama, yaong kalooban niya, hindi ang kalooban nila. Kaya't ang kalooban ng Ama kapag siyang pinanguna, sino ka para hindi baguhin niya? Sapagkat ang lahat ay kaya niyang baguhin kung ang panahon ay napagbabago, ikaw pa kaya ang di magbago? Kaya halina mga mahal ko, paanyaya ito sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nasa kabutihan na at patuloy na kalooban ay pinaghahari, Ama. Masyahan at patuloy na magalak sa pagtupad nila, sapagkat di nalihim ito sa Ama. Ngunit ano ang sukatan niya at pagtarok niya sa pagpapatotoo mong gumaganap ka ng mabuti at ang kanyang tinutupad? Walang duming isip ka sa kapwa mo tao at walang maruming puso ka para masaktan ang budhi mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat dinadaya ng tao ang kanyang sarili kung sasabihin niyang wala siyang pagdaramdam at galit. Ngunit, batid ng Ama, mayroon pala. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Panahon ng Kwaresma at paggunita at paalala. Mga gumugunita at umaalala sa nakaraan ng tagapagligtas nila. Ngunit ang tanong, ginunita ba kung anong nakaraan at tinupad? Huwag naman, yaon lamang ang gunitain. Suriin nyo rin ang sarili nyo. Baka sa pagtaliman nyo, sayang lang ginagawa nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't sa pagpapakabanal hindi sa paramihan, kundi sa pagiging makatotohanan. Ang tao ay tao, ang Ama ay Ama. Ngunit ang Ama'y hindi tao, Diyos na totoo. Kaya ikaw tao, batid niyang marupok ka. At kaya binibigyan ka ng pagpapatatag at magpapatatag. Kilala mo ba't nasa sayo na? Ikaw mismo makatatanto ka ng sarili mo. Yaon ang tanong sa inyong lahat o tao, sapagkat lahat kayo'y nagmula sa pagkatao. Sapagkat wala ngayon sa inyong Diyos ang tinaguriang ina nyo, kundi lahat ng tao'y tao ang naging ina't Ama. At siyaong taong ama't ina mo'y mula rin sa Ama, kaya't ang tunay na Ama mo'y Diyos Ama lamang ito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal
ko kayo. Mapapalad nga kayong nakikipagtotoo. Kayo mismo ang makadarama ng puso nyo at masusuri niyong ganap ang isip nyo kung totoo ngang kayo'y ama at ama nga ang tawag nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kay sarap na taglayin mo ang kaloob ng ama. Saan ka man sumuling at magtungo, dala-dala mo siya at damdamin mo'y siya pa rin sa loob mo. Mahal na mahal ko kayo. At kapag siya naman ang nasa kalooban mo, ang tinutupad mo'y kalooban niya. Ang ginagawa mo'y gusto niya. Ngunit ang di niya gusto, di mo gagawin, anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Nasaan po ba ang Diyos? Sabihin nyo nga po sa puso nyo, nandyan ba ang Diyos? Anong sagot po? Nandun daw ba? Nandyan daw ba? O huminga nga kayo kung nandyan nga siya. Masaya ba kayo ngayon? Ba't parang Biyernes Santo kayo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Jessica, masaya ka ba? Pakita mo sa express ng mukha mo. Expression yan, expression. O ikaw, masaya ka ba? Amen daw. Dapat kausapin ko yun, ano? Kahit naman ilang pong beses kayong kausapin, kung hindi naman kayo nakikinig at tumatanggap, sayang. Kaya wag na lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya wag na kayong magtaka kung minsan kinakausap, ngunit biglang nawala ang pangungusap. Wag na kayong magtaka. Sapagkat batid naman ng Ama yung nakikinig, tumatanggap at hindi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung totoong nasa puso nyo siya at tanggap nyo siya, batid nyo at masusuri ang salitang tao at mula sa banal na salita niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, tuwang-tuwa ba kayo kapag kinakausap kayo? Kapag tinutuwid kayo? O iniisip nyo, sino ka naman? Ikaw ba'y banal? Ikaw ba'y mabuti? Ikaw ba'y matwid? Kung lahat ng isip ng tao'y ganyan ang magiging kaisipan, wala nang magtuturo, wala nang ituturo, at wala nang ibababa. Kaya mo pala, gusto mo pala, magaling ka pala, di sarilinin mo ang pagbabago mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kung magmamatigas ka at sasabihin mo, nagbago ka na, totoo kang nagbago, ngunit sa pananaw ng Ama, hindi pa pala. Sinong sayang ang buhay? Sinong nasayang ang araw? Sinong nahirapan sa bandang huli? Hindi ngayon nakakaligtas ang tao. Araw-araw, mabuti ang ginawa mo. Tandaan ninyo, iba ang pangsuri ng Ama sa pangsuri ng mata nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, hingangang malalim. Hingang malalim. O hingang malalim. Hinga. Maluwag na ba? De pati yung isa'y gagawin mo ng patawarin. Maluwag na nga. Tingnan natin. Tingnan natin, ha. Ihaharap ko siya dito. Pag-aharapin ko kayo. Pag patotoong natanggap mo na siya. Yun ang patotoo. Kapag napatawad na ninyo yung sinasabi nyong nagkasala sa inyo at nagdamdam kayo, kapag kaharap nyo siya, iba na ang pandaman nyo, masaya, maligaya na kayo at nakakaaya na ang damdamin nyo. Totoo na kayong nagpatawad. Subalit kapag wala ka pang nararamdaman, parang inis na inis ka pa, hindi mo lang maamin,
Asar na asar ka, di mo lang masabi? Sinungaling ang taong ganyan. Diretsahan na sinasabi ng ama, pagpapaimbabawiyaan. O sino dinaya? Magalit kayo ngayon. Sino nandadaya? Ang Espiritu ba o kayo? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Magalit man ba kayo ngayon at matuwa? Kung nagalit kayo, kayo ang maghihirap ang loob. Kung natuwa kayo, kayo ang magluluwag ang dibdib. Kaya wala kay Constancia ang dalahin sa inyo mismo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, sapagkat kung sino nagdadala, siya ang may nahihirapan. Isip at damdamin, katawan na taglay. Kaya't kung wala kayong dalahin, dapat maligaya kayo bawat segundo ng buhay nyo. Bakit? Sapagkat batid nyo ang Ama, ang imposible sa Kanya'y nagagawa niya. Kaya huminga ka nga ng maluwag. Para ka natuklaw ng ahas. Buhay ba ang Ama? Huminga ka nga ng maluwag. Aba, mabuti pa siya kahit gano'n ang kalagayan niya. Nakahinga siya ng maluwag. Yung tingin, di ako kontento sa ganyang tingin. Sabi ng Ama, tingnan nyo ang banal na aklat. Kung ang pagtitig lamang ay nagagawa nyo suriin, makikita nyo kung paano ang mga mata nyo suri-kuryaan. Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Mabuti pa ang bulag, di na masusuri sa mata. Ngunit sa isip, masusuri pa rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa mata, sa isip, walang tagalirip, maliban ang tunay na tagasuri. Kaya hambing sa ginto, kung di ka sanay at di ka marunong, madadaya ka, malulugi ka. Sapagkat sinabi nung nagbenta, 24 carats yan. Eh gusto mong kumita, di ka naman pala dalubhasa diyan, binili mo. Nang dinala mo sa tunay na magaling, doon ka nagbebenta at doon ka nagdadala. Aba, eka, ba't mo binili yan? Magkano mo eka ang binili yan? Eh, ganito eka. Eh, bakit mo biniling ganyan? Eh, 24 carats daw. Abay, katanga mo pala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, hindi yan sinasabi ng Ama, kundi ang wika niya, huwag kayong magpakamangmang mga anak ko sa sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan ay mandaraya, ngunit ako kailanman, di ko kayo dadayain. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O sulong, habang nakikinig kayo at masaya ang puso nyo, sinong nagagalak? Habang nakikinig kayo at malinis ang inaabutan, sinong natutuwa? Ngunit habang nakikinig kayo at laman ang puso at isip nyo'y iba, hindi kayo masisihan. Sigurado magpupuyos ang damdamin nyo, sigurado manghinginig kayo sa galit, na walang pinagkaiba sa mga naghahanap ng panahon na yon. Sapagkat ang pinagmamasdan nila ay kung ano ang ginagawa, tinahanap ang may paparatang, ngunit ang tunay na mabuting ginawa ay di nasuri kailanman. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kapag sinabi sa iyo ganito, sabihin mo naman kay anak mo na wag siyang ganun at ganyan. Mabuti mong gawin niyaon at wag masamain. Sapagkat yaon ay paalala at hindi pagchismes o dili kaya hindi paninira, kundi pagmamahal. Ngunit iba ang tao. Iba ang tao. Kapag ang tao ay taong minasdan mo, wala nang matwid na magiging totoo. Sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan ng isip, ngunit ang Ama ay tapat at banal.
Kaya ang layon at nasa niya, tao, huwag kang maglaro ng apoy. Ang laruin mo'y mga kabutihan ko. Kaya't ang isip mo'y huwag mong haka-hakain ang kung ano-ano, kundi ang hakain mo ay banal at totoo. Yaong mga aral ko na kailanman di magbabago. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Madali pang ituwid at maituwid ang taong walang kaalaman sapagkat tanggap niya nang siya ay matutot, natuto nga siya. Subalit ang nagpapalagay na maraming alam na, tulad ng mga pariseyo, tulad ng mga saserdote, guro ng magtuturo sa mga tinuturuan, hindi nakatanggap sapagkat ang palagay magaling at pinalagay ang baliw na totoo sa totoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, paghahari ng amay walang hanggat katapusan, ngunit ang buhay ay may kamatayan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Jessica, panaigin mo ang Ama, ha? Huwag mong pakinggan ang ano? Ito mo si Jerry, oh. Jerry, ha? Alam ko kung ba't di ka pumunta rito kahapon at saka si Jessica. No. Bubulong ko sa'yo mamaya. No. Buhay ba ang Ama? Napalad ka, anak. Pag binibigyan kayo ng pagkakataon, pahalagahan na ninyo. Ngunit, kung sa palagay nyo'y mahalaga kayo, ngunit di pala kayo pinahalagahan, sayang iyon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang Ama naman ay batid niya ang lahat at walang malilihim. Ang sabi nga, kahit isang gamugamong pumasok sa utak mo, nakita niya yun. Kahit isang uod na kumislot, alam niya yun. Kaya, ba't kailangan mo pang maglihim? Huwag na lang. Buhay ba nga, Ma? May kanya-kanyang ginagampanan ng tao. At gaano ka man katapat sa kapwa mo tao, tandaan ninyo, mayroon ka pa rin sariling nililihim. Lalo na't nasa totoo ka na. Kung ang nililihim mo'y para sa ikabubuti ng marami, lugod na lugod ang Ama mo. Ngunit kung ang nililihim mo'y galit at puot, suklam na suklam sa'yo. Katulad lamang ng ngati at nangating lalamunan. Gusto niyong lumuha? Ayan, masdan ninyo. Madaling paluhain ang mata nyo. Madaling gawa ng Ama na masamid kayo. Madaling gawin niyang may sakit kayo. Madaling gawaran kayo ng kagalingan nyo. Lahat madali para sa Kanya. Kaya't kung totoong nasa kalooban nyo na siya, madali sa kalooban nyong matanggap nyo kung ano kayo at kung sino ang kapwa nyo tao. Kaya't kung sino man kayo at anuman kayo, hindi daw luha ang mata nyo sa hinagpis sa galit nyo, kundi luluha ang mata nyo sa galak na totoo. Pasasalamat at pagpupuri
hindi sa paggibig ng galit nyo. Hindi sa paggibig ng pagsusumamo na hindi naman pala totoo ang pinagsusumamo nyo. Ang layon at nasa ng Ama, kung pinagsusumamo nyo ang ganito at ganyan, unahin yung pagsumamo, kayo'y magbago. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sino nga si Constancia para manambit ng ganito? Sino siya bilang tao para kayo'y pagturanan ng gayon? Sino siya para sambitin ng mga nararapat sambitin? Sino siya para itakda ang ganitong kataga? Sino siya para gamitin at para sa inyo ay gawin? Kung hindi nga magkagayon at hindi nga siya, batid nyo kung sino ang nangusap sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang daan patungo kung saang lugar, may dadaanan din na paraan para sa ibang lugar. Subalit kailanman, maabot nyo man at marating ang lahat ng dako, di nyo pa rin batid ang sukat ng saan dako. Sapagkat buong daigdig walang makasusukat na ganap, maliban ang Ama. Kaya't anuman ang narating ninyo at natunguhan tao, anuman ang nakamta ninyo sa bawat araw at magdamag, siya lamang ang nakababatid, nakasusukat ng inyong loob, nakatatarok ng inyong isip, nakalilirip ng inyong katauhan. Kaya't ang wika nga, sa Kanya nyo ilagak at sa Kanya kayo magpakatotoo, magiging totoo rin puso ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang pagmamahal ay paalala, pagtutuwid, pagtatama. Ang pagmamahal ay pagpapakumbaba, pagpaparaya at pagpapatawad. Ang pagmamahal ay may kalakip na habag at awa, kaya't kundi ganino at gayon ang inyo, sino ang suma sa inyo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, batid at tarok ng Ama, marupok at mahina ang tao. Subalit wag maging matwid at katwiran sa twinang karupukan nyo, sapagkat kaya nga't ibinigay ang magpapatibay, magpapatatag sa inyo. At kung tinanggap nga ninyo, naging matatag ang karupukan nyo, naging malakas ang kahinaan nyo, naging liwanag ang dilim nyo, naging payapa ang kalituhat, kaguluhan ninyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung totoo at tapat ang Diyos, ano ba yun? Wanna hang out. Wanna hang out. Dati, maging candy, binibigyan ng kahulugan. Maging salita, binibigay. Ngayon, wala. Yan ang patotoo. Di taong nagkakatang isip niyan. Sapagkat kung ulit-ulit na lang sinasabi, wala namang pakinabang sa nakikinig. Bah, marunong ding magsawa ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yan? Kaya subukan po ninyo. O sige, ikaw, lagi sinasabi sa iyo ng Ama, ganito, ganito, ganito. Pag puro opo, opo, opo ka, at hindi mo naman ginagawa, marinig mo pa kaya yon? Hindi na. Kaya wag na kayong magtaka. Kung mayroon kayong hinahanap, ba't di na ako kinausap? Ba't di na ako nakakausap? Maliwanag naman ang katotohanan. Magbata na kayo na bawat araw ay nangungusap ako sa inyo sa maliit na silid na ito sapagkat daratalang takdama na kanaka na lamang. O,
Hindi sinungaling ang nangusap sa inyo. Kaya natupad ito. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya ngayon, gustuhin mo man bilang tao, anong huhugutin mong salita kung ayaw kang bigyan? Sulong, magmagaling kayo. Tumindig nga dito yung alam niya sabihin lahat. Sige nga, palitan mo ako. Kaya akala ng tao, pinag-aralan siguro, gusto lang niya yon. Ay, pagkatao lang yan. Hindi naman eka sa banal na espiritu yon. Ganun ka siguro. Kaya napag-iisipan mong ganun ang kapwa mo. Sapagkat kung hindi ka ganon, di mo iisipin ang kapwa mo'y gayon. Ngayon, ano ang patotoong hindi sa tao nagmula yon? Hindi niya natatandaan ang mga sinasabi niya. Maliban, may karampot na itira. O ngayon, yan ang pawang katotohanan mga mahal. Kung natatandaan niyo mga sinasabi niyo, pinag-aralan niyo. Ngayon, kung sinasabi niyong Diyos ang nangungusap sa inyo, pinag-aralan niyo naman, sinungaling kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga mahal. May magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may pagkat winika na ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik
Pagmahal mo ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, etc., etc., hindi lang sa pera yan. Ano? Natawa si ano. Yung nalulungkot, pag pinasasaya yan, hindi sinasabi yung puro nakakalungkot. Eh, nalulungkot na nga, sinasabi mo pa yung kinalulungkot niya. Abay, baliw ka pala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag ang kinakausap mo ay galit, yung sinasabi mo, hindi nakakagalit. Eh, pagka kinausap mo, nakakagalit ba, magdukdukan kayong dalawa. Buhay ba ang Ama? Eh, kapag ang kinakausap mo ay nalulungkot, nagagalit, natutuwa, hahanapan mo kung ano ang dahilan at paraan. Sadyang ang tao, abnormal pag hindi na nagalit. Dahil ang Diyos man ay nagagalit. Ngunit ang sabi ng Ama'y matuwid, kung magalit man kayo, huwag niyong ipasok sa puso niyo. Bakit? Maaring magalit ang bibig niyo, ngunit puso niyo'y huwag. Sapagkat kung ang isang Jesucristo ay nagalit kasama ang puso, di na nakasadsyad. Buhay ba ang Ama? Abnormal yung taong hindi sumasaya, lagi na lang malungkot at galit. Kailangan pa-psychiatrist siya. Kaya, abnormal din ang taong hindi nakakadama. Patay! Kaya kailangan buhayin yan. Kaya ibig sabihin, sa tao lang yan. Galit, hinanakit, pagdaramdam, inggit, selot, puot. Sino nagbibigay? Sa Ama ka pala. Di dapat wala ka niyan. Sa Ama ka pala, di dapat wala ka noon. Sa Ama ka pala, dapat wala ka dyan, wala ka noon, wala ka ganito. Tama baga? Kapag nasa Ama ka, anong meron ka? Tingnan nga natin kung marunong na sumagot si Jessica. Kapag nasa Ama ka, ano nararamdaman? Pera. Ikaw, ano nararamdaman? Pera. Masaya. Tingnan ko nga. Tingnan mo nga, masaya. Tanong mo nga, masaya ka ba? Ganyan pala, kayang gawain na yan. Nagsisisi ako, ba't ako pumunta rito? Sabi niya, o di umuwi ka no. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Akala mo, kung nakinig ka lang, baka maaring may naganap na maganda. Pero kung nagsisi kaya, sigurado mabigat ang paa mo mamaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Yan ang tao eh. Yung nakakatuwa, hindi nakakatuwa sa kanila. Pero yung hindi nakakatuwa at nakakagalit sa Ama, tuwang-tuwa sila. Paano nasa Diyos ka niyan? Yung nakakatuwa sa iyo na hindi nakakatuwa sa Ama, gustong-gusto mo. Yung hindi nakakatuwa sa Ama, gustong-gusto mo, ang nakakatuwa sa Kanya, ayaw gawin mo. Sa Diyos ka ba niyan? Kaya, paano ang nasa Diyos? Sige nga, paano ba? Paano? 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 Hindi nyo alam? Nako, Kwaresma na, hindi nyo pa alam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Paano ba? Pag kinausap, ay ba't ka umiyak? Anong dahilan ang kinaiyak mo? Natuwa ka ba o nagalit? Ba't kinausap? Tumawa. Anong nakakatuwa? Nanuyam ka ba? Nang uyam ka ba o natuwa ka totoo? Ganyan lamang kasimple. Kapag isip tao, maaring yung tinawa niya, nang uyam siya.
Natawa siya, kaya siya natawa parang nang uyam. Alam niyo ba yung nang uuyam? Nanguto? Natawa ka ako sa sinabi mo eh. Pero hindi pala siya tuwang-tuwa. Nang aasar lang. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, ganyan ang tao. Subalit ang amay iba. Kapag natuwa talaga siya, totoong natutuwa. Kapag nagalit siya, totoong galit. Kapag siya'y nahabag, totoong habag. Sa tao, sasabihin, naaway ka ako sa iyo, pero hindi totoo. Minamahal ka kita, ngunit wala sa puso niya. Nagagalit siya. Kaya pala meron lang hindi nakuha. Iba ang ama. Ang kinagagalit niya hindi yung nakuha, kundi yung di nakasunod ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 O aking mahal na ama nila, batid mo ang lahat sa kanila. Nakikita mo at naririnig mga gawa nila sa lupa. Ikaw aking ama, ang tunay na sukatay batid mo, at kailan may di ka nagbago noon ngayon, at magpakailanman di ka magbabago. O aking ama, na tapat kailanman, hindi ka nang maunawaan ang iyong nasa at pangarap na ipabatid sa kanila ay madama. Ikaw aking ama, ang tunay na kanilang sigla. Kung magnanasa lamang na tuwirang makamtan yung kalooban mo, sila'y masisiyahan. Kaya't sa bawat araw na ninanasa mo, madama at makilala kang lubos nila. Walang tugot, walang puwang ang bawat araw mo, na sa kanila'y nasa magbago, magbago, magbago sila. O aking ama, o aking ama, o aking ama, lalagak ko na sila. Nilalagak ko na sila sa'yo, ama. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang ama? Masaya ba ang buhay? Jessica, halika nga. Nandito siguro eh. Kumanta kayong dalawa. Wow, kakanta silang dalawa. Halika. Huwag kang patatangay sa kalaban, ha? Ay, salamat. Pagpalain ka. Sino ba ang kalaban mo? Tawagin mo ako pag kinakalaban ka, no? Bigay ko text number ko. Sa'yo ko lang bibigay yon. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Eka, mayroon palang ibang number si Apo Kunching. Number ng Diyos yun. Buhay ba ang Diyos? Halina po kayo. Guro. Wala rin kasi siya eh, kaya wala ka rin.
Sige. Then, andyan siya kahapon, ikaw ang wala. Tatlo. No. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Absent ka kahapon. Parang Ngayon, absent. present. Parang absent siya. Eh. Hindi. Uumpisahan present ko po ha. siya. Gusto ko naman medyo masaya-saya. Alam ko naman, alam mo ito eh. Ayan. Guro ng choir yan. Okay, umpisahan ko ha. Alam ko ito sundan mo ha. Gusto ko kasi medyo masaya. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kayang ako'y hakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Ikaw naman. Pagdating ng araw, ang iyong gusto ko masaya. Ay sayahan mo. Sayahan mo. Sabay tayo Ganon. mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo Galawang ulo. ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Galawang ulo, galaw. Kahit maputi Galawang katawan. Ayoko nang nakaganyan. Ayoko nang tulala. Ikaw ang aking panaginip. Gusto ko masaya. Ikaw ang tibok ng dibdib. Pusong umiibig, dinggin umaawit, tinataghoy ay pag-ibig. ikaw ang ligaya sa buhay. Ayaw, ayoko ng ganyan. Sa piling inda ka, puso ko'y nangumpisal sa birheng dalanginan at ang pagkain ko'y Ikaw You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. You're always the voice that makes me moaning and sends me out to the day. You are the friend that sits quiet, listening to me, and all that makes sense I made. You are quite all these few things worth remembering, and since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Ikaw naman. Kahit ano, yung masaya, ayoko nang malungkot. Oh. Sige. Intindihin si kapatid na Alang. Sige. Eh. Sige. Sige lang. Huwag kang mabibigla. Huwag kang mabibigla. Isasama kita, huwag kang magtanong. Basta't sumama ka lang. Oh, mabilis na yan. Huwag mong tigilan. Sulitin at sumama. Tara, let's. Tara, let's. Bongga ka. Tara, let's eh. Go, ulitin. Masaya, tara, let's. Tara, let's.
Ang ganda na saya ng kanta niya. Isa pang masaya. Sige, isa pa. Huwag mo intindihin si kapatid na Alan. Sige. Sunod lang, sunod. Nasasayaw na ako eh. Oh, nakangiti ka na, di ba? Pinagaling ka na ng Diyos, di ba? Sa pamamagitan ni Apo Kuching. Ginagamit ng Banal na Espiritu, alam mo yon? Ng Diyos. Magaling ka na, di ba? Isang magandang awit. Sige. Tatlo lang kasi nakabilang tayo tatlo. Pang-apat na to eh, sumobra tayo. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have gone astray and lead them home. Tell the world's darkest corner with His love from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. For God so loved the world. Sige. He gave us His only Son, Dalawang katawan. Jesus Christ, our Savior. His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Let us Tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Tell the world darkness corner with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Tell the world of His love. Maraming salamat po. O, di ba? Masaya na kanta mo ngayon. Salamat, mahal na kapatid na Gloria. Dumitig kayo doon. Dumitig doon. Sabi ni kapatid na Vicky sa Japan, ang ganda daw ng boses mo. Sabihin daw sa'yo, pag uwi niya ng Pilipinas, duet kayo. Sabihin mo sa kanya, hi, kapatid na Vicky. Kapatid na Vicky. Sabihin mo, kapatid na Vicky, hinihintay kita kamo. Sabihin mo naman. Ay, kapatid na Vicky, hinihintay ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Halika na po. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Dakilang walang kapantay. Masaya ka ba, anak? Ha? Napagod ka ba? Jessica, napagod ka ba? Painumin niyo nga siya. Pagod ka? Hintayin ka. Anak, oy, makinig ka. Gandang-ganda sila sa boses mo, napapanood ka nila. Nakikinig sila. Kaya sabi niya, nagkaroon siya ng isang discovery. Kakanta ka daw. Tingnan mo naman ako. Jessica. Ay, nako, napagod. O anak, inom ka. Ay, inom, dali. Mabait siya. Yan, magaling kumanta. Pinakakanta mo ba siya sa inyo? Hindi mo pala pinapractice eh. Dapat pinapractice mo, ano?
Po? Kumakanta naman siya mag-isa kasi ang ganda-ganda ng boses niya. Cristiano. Anak, dapat yun pala kinakanta mo, no? Ano ba yan? Pampasigla. Painumin mo nga. Jessica, napagod ka ba, anak? At lubayan ka ng ama. Pinagod ni kapatid na Gloria. Pinasayaw mo kasi. Mga minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya, lagi niyo pong tatandaan, kapag ang isip ninyo ay tinatalo kayo ng mga suliranin, sadyang may suliranin lahat ng tao sa buhay. Wala naman taong hindi nagkaroon ng problema. Kanya-kanya lamang. Kanya-kanya lamang dinadala, kanya-kanya lamang tinataguyod, kanya-kanya lamang tinatawid, kanya-kanya lamang pinakikibakahan, at kanya-kanya lamang mga dinadala na di natin pwedeng talikdan yan. Kaya dapat ay laging kasama ang tagatawid. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, para kayo ay magtagumpay, mawala yung kung ano-anong kurikong. May kurikong po ba sa isip? Kung paano yung balat kinukurikong, ayun palang isip kinukurikuring. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, napakabuti po ng Ama. Hinahanapan niya ng lahat ng kaparaanan ng mga anak niya kung paano niya aliwin, pasayahin, pagalakin, palakasin, patatagin, at dulutan ng tagumpay ng buhay. Kaya't ang sumasa kanya at patuloy na ninanasay siya'y makapiling, makasama at madama, tandaan po ninyo, hindi magugupo. Kaya lang nagugupo, kaya lang bumabagsak ang pag-asa at nawawala sa pag-asa, laging may kurikong dahil wala ang Diyos. Tanggapin po ninyo ang Ama, ang Anak, at maghari ang Espiritu Santo, kailanman di kayo madidimlan. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Masaya po ba kayo? Maligaya ba ang puso nyo? Kung maligaya ang puso nyo, dapat, sige nga po, sabihin nyo sabay-sabay, Amen! Amen! Parang mahina po. Amen! Amen! Sa payata. Amen! Ba, palagay niyo po narinig ng Diyos yun? Nawa po, pag nilayan niyo ang lahat ng bawat kaganapan sa buhay niyo na may kalakip na pananalig at pananampalataya, kalakip na pag-asa, kalakip na pagmamahal sa Ama, kalakip na liwanag niya, sigurado po, makakapagtagumpay kayo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pagharian kayong lubos. Halina po kayo.